Meron tayo ditong 100% dark chocolate. Para sa ating mga diabetic, good ang 70% pataas. Kaya naman ito ang itetest natin with our blood sugar kung gaano ba kataas ang ibibigay na spike ng 100% na dark chocolate. By the way, 5 to 6 grams lang ang isang ganito. Bago natin siya kainin, check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. $116 as of 10:09 a.m. Kakainin lang muna natin to and then babalik tayo after an hour para makita kung ano ang magiging spike o galaw ng ating blood sugar sa 5 grams ng 100% dark chocolate. Ganito siya, sobrang dark talaga, no? Siyempre, dark chocolate nga, kaya mapait. Parang gusto ko siyang tunawin dito sa tubig. Kung minimal lang ang magiging increase nito sa ating blood sugar, maganda itong ihalo sa oatmeal, yogurt. Sana maging maganda resulta niya para meron na tayong flavoring sa ating gatas. Medyo nawala yung lasa niya nung nilagay ko sa tubig. Pero hindi pa rin mawawala yung aftertaste ng kokwa. Nakalipas na ang isang oras, i-check na natin kung ano ang naging galaw ng ating blood sugar sa 100% ng dark chocolate. Wow, 101 as of 11:14 a.m. Uy, totoo ba yun? Walang nangyaring spike at bumaba pa ang ating blood sugar sa 100% ng dark chocolate. Sayang, 5 lang ang in-order ko. Sa ating mga diabetic, pwede sa atin ang 70% and up na dark chocolate. Pero ang dark chocolate ay hindi gamot sa ating blood sugar, ha? Ito ay isang treat lamang o pwede natin ihalo sa ating mga yogurt, oatmeal, gatas, tinapay. Kaya naman sa mga kapatiran kong mahilig sa chocolate flavor, ito ang mairerekomenda ko sa inyo na hindi nag-spike sa ating blood sugar. Tandaan, 70% pataas ang pwede sa ating mga diabetic. Maglalagay na rin ako ng basket dito sa video na to para alam mo kung saan ka pwedeng bumili. That will be all for my today's sharing. See you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!